7, 2008, sinalakay ng mga piratang sumali ang Stolt Strength, isang tanker ship. Habang naglalayag sa Gulf of Aden, lula ng 23 Pinoy na seamen. Matapos ang 6 na buwang negosasyon, wala pa rin napagkakasunduan at ang crew ng barko, bihag pa rin ng mga pirata. Sila na ang pinakamatagal na nasa kamay ng mga pirata sa ngayon. We're not done. Mga anak ko, malis ako, umiiyak! Ang sama ng loob! Hindi ba po sa pakiusap? Nakikiusap kami sa inyo! Ginagawa niyo kami tahan! Kaya naman ang mga asawa ng mga nabihag na seaman, hindi na matiis ang matagal na paghihintay. Parang awa na sila! Isa si Catherine Boreta sa mga walang sawang nakikiusap na mapauwi na ang kanyang asawa. Nakikiusap na sila, nagmamakaawa na natubusin na sila dahil napakatagal na lang paghihirap nila doon. Hindi natin masasabing yung kasiguraduhan mismo, but what we are doing is making sure that our fleet is safe pagka dadaan doon. We made representation kasi with IMO about the saying position on piracy in general, saka yung tungkol sa request natin for assistance on Stolt Strength. Pero para sa iba, hindi sapat ang ginagawa ng gobyerno. Kung hindi kaya ng gobyerno natin, aminin na natin hindi natin kaya. So we should ask the agencies na sa tingin natin ay may kakayanan. At ang isa na sa tingin natin may kakayanan dyan is the UN Security Council. Mula raw noong 2008, 200% na daw ang itinaas ng mga insidente ng pananalakay ng mga pirata sa Somalia. Halos lahat nangyayari sa Gulf of Aden. Ang tanong, bakit pa kaya patuloy na dinaraanan ang rutang ito? Yung Gulf of Aden kasi, yun ang pinakamaikling daanan ng mga barko. Kung magbabiyahe sila mula Europe papuntang Asia o kaya mula Middle East papuntang Asia at pabalik. Nitong April 7, isa si Gonzalo Gallegos sa 12 crew ng MV Longchamp na pinauwi mula sa 2 buwang pagkakabihag. Siyempre, sobrang excited kasi sa wakas. Kaya sabi nga ng anak ko pag nagpipray siya, sabi niya, Ama, salamat kasi mabubuo na yung family ko. Magkakadada na ulit ako. Ligtas na sa pirates ng daddy ko. Salamat na lang kasi hindi tumagal ng katulad na sa iba. Naharang din daw sila ng mga pirata sa naturang ruta. Duty ko noon eh. So ang concentration ko sa navigation is to avoid collision sa mga barko sa port and starboard ko. Yung kagwardya ko na third officer at saka isang AB, nakamonitor din doon sa port quarter namin na palapit yung isang suspected na pirate boat. Pero kahit gaano katindi ang pagsasanay, wala raw makakapaghanda sa kanila sa ganitong sitwasyon. Hindi mo maiwasan isa sa kanila o dalawa sa kanila na talagang depressed na. Kasi siguro naisip na kulang na sa kain, kulang sa tulog, hindi na maganda yung environment na natutulugan, hindi na nakapagpaligo ng ayos. Kailangan as leader ka, medyo ito-twist mo konti yung sitwasyon kahit paano gumawa ka ng paraan na kahit konting jokes para at least yung takot nila, yung depressed nila medyo maangat mo konti. Ayon sa Department of Foreign Affairs, umaabot na sa 220 ang bilang ng mga Pilipinong biktima ng Somali pirates. Yun ang sinisiguro ng ating gobyerno that there is an open communication para malaman natin kung ano yung status ng mga seafarers natin tsaka ng barko natin na hijack doon. Batid ni Gonzalo na delikado ang kanyang trabaho, pero tulad ng ibang seaman, makikipagsapalaran pa rin daw siya dahil di hamak na mas malaki raw ang kanilang kikitain. May binibigay sa kanilang
mas mataas na compensation. If ever nadadaan sila doon sa area na yon, meron silang adequate compensation na tinatawag. Profession ko na ito eh. Wala pa yung pamilya ko, kumbaga ito na yung line of profession ko, ito na yung career ko. So, para sa akin, tinatapos ko na lang siguro na ma-reach yung top. Higit sa kaligtasan, ito para sa kanya ang mas mahalaga sa ngayon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa bawat pakikipagsapalaran ng mga kababayan nating seaman, nalalantad sila sa panganib na maaari nilang masalubong sa gitna ng karagatan. Sana lang po, lalo pang mapaigting ang proteksyon sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Kung meron din po kayong naisikwento sa amin, masaya man o malungkot, ipadala niyo na po yan sa GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Okay, binabati ko po yung mga family ko dyan sa Aklan. May nanay, tatay, and my ate, and my gay brother in Manila. Hello po kayo dyan. Kumusta po? Malapit na po akong umuwi.